Hala, ano kaya yun? Ano kaya yung parang may sunog dun, oh? Bakit biglang nagkasunog dun? Ayan guys, oh. Ano meron dun? Ayan, may maapoy dun sa banda ron. Ayun, biglang umapoy. Biglang nagkasunog. Tahan natin. Ano kaya meron dito? Ayan, oh. Ah, may niluluto. May niluluto pala dito. Akala ko naman kung ano yung nasusunog. Ayan. Alright guys, so dahil nga napakadami nating scrap na nakuha, so meron pa rito. So siguro mga 1/4 na lang to. Yung iba napakain ko na, tinadtad ko. Tapos yung ibang natira, so linagay ko rito sa niluto ko. Tignan natin kung luto na siya. Ayun, so medyo luto na to kasi lumiit na or na na siya, lumubog na. So haluin natin para makuha natin yung nasa ilalim. Para maano natin yung, ayan, medyo malambot na nasa ilalim, kaya ihalo natin. So bukas gagawin ko rito, papalamigin ko lang yan ng magdamag. Tapos pag malamig na siya, gagawin ko, hati-hatiin ko uli siya para mabilis silang makain. So pwede rin natin bigyan dito yung mga baboy. So may baboy naman dito, so pwede na rin natin bigyan. So dahil nga lumubog na yung iba, maglalagay ulit ako para di sayang yung maiiwan dito kasi mabubulok na to eh. So magkakarga ulit ako. Ayan, siniksik ko sa ito guys, kaya ang dami kong nakuha. Tapos si kuya, nagbalat uli siya ng mga, what we call that, cabbage. Kaya nadagdagan yung inuwi ko. Supposed to be isang lang to, isang sako lang. Nadagdagan gawa ng uli siya ng bagong batch ng cabbage. Binalatan na niya para marami akong maiuwi. Ayan, napakabait talaga nila. Hulog sila ng langit para sa ating mga alaga. Para-paraan lang tayo guys. Tiyagaan lang talaga para makita natin na maganda rin yung kakalabasan or yung kalusugan ng ating mga alaga. And at the same time, makakamura din tayo kasi ito natural itong pagkain nila. So matyaga ka lang dapat ang magluto kasi ito kahoy ito eh. Ano ba tawag nito? Kawayan pala, hindi kahoy. So yan, mamaya kapag ibabaliktad natin para yung mga luto sa ilalim naman yung ilalagay natin sa taas. So pwede pa, marami pa tayong ilalagay. Marami pa to. Siniksik ko kasi ito guys eh. So bibigyan ko sana si kanina, yung kapatid ni ate Ellen, si Jason. Kaso lang hindi daw, baka di kainin ng mga manok niya, so masasayang lang. Ay, may mga papel. Tatanggalin natin yung mga papel. Well, anyway, din naman yan. Natutunaw din naman to sa ng mga, pero mas maganda tanggalin ko na lang. Tanggalin natin yung papel. Ito kasi guys, ilalagay talaga to sa mga sa mga gulay, yung mga dyaryo, para hindi mag-absorb sila ng moisture ng mga gulay, para hindi sila mabulok. Kaya linalagyan nila ng papel. Yan. Di ba? Mayroon naman tayong napulot na kaalaman. Yan. So tatakpan ko lang yan habang nagluluto naman ako sa loob ng kanin at ako'y medyo gutom na din. Yan. Apoyan lang natin to ng konti para hindi mamatay yung apoy, para continuous yung apoy niya. Ayan. So ito guys, natutunan ko naman to nung elementary kami. Yan, sa probinsya. Doon ako nag-aral. Tinuruan ako ng mga tita magluto sa ganitong klase ng lutuan. Kasi nga, pag hindi ka natuto, kawawa ka. Hindi ka makakain. Ayun. So pinadala ko ni Papa sa probinsya para matuto ako luto. Tapos yung gawaing bahay, gawain sa mga bukidin, ganyan, maglinis ng bukid, naranasan din natin yan. Ayan. So yun, ininin ko na, magluto na ako ng ulam. Alright, so that's it for now. Goodbye. Yan, magandang gabi sa lahat and God bless you all. Bye for now. Good morning mga suki. So ito na nga po ang ating nilutong pagkain ng mga bibe or ng ating mga ducklings. Ayan. So ito na nga po yung naging itsura niya after kong niluto ng magdamag. Iniwan ko na lang dito na nag-aapoy. So kumonti yung isang sako. Ito na yung niya. So malambot na siya. So pwede ko na siyang himay-himayan at pwede na ipakain sa ating mga ducklings. Ayan. So hindi ko lang sure kung kakainin siya ng manok. Try natin. Ayan, kumakain din sila oh. So pwede pala to, gusto nila to. Try ko ito mamaya pakain sa kanila. Ayan, so ninibago lang sila dahil nga ngayon lang sila makakain ng ganito. So himay-himayin ko na lang para mabilis makain ang ating mga Peking duck. Ayan oh. So curious sila kung ano itong aking ginagawa. Ayan, malambot na siya kahit hindi ko na hiwa-hiwain. Ganito lang oh, na na siya. Nadudurog na. Ito nga pinagpepesta na ng mga chicken. Ayan, busog na kasi sila eh. Kapapakain ko lang sa kanilang mga patuka. Naga tayo nagpakain. Ayan, tanggalin ko lang ito matitigas.
Sige, kuha lang dyan. Magsawa ka. Ayan, tignan natin yung reaction, yung kung gaano kabilis kainin ng mga ducklings. Actually, hindi na sila ducklings. Adult na sila. Ang lalaki na ng boses nila. Ayan, diba? Sarap na sarap sila dito. Libreng cabbage. Tapos, ayan, pwede din to kainin ng mga baboy. Pinuhin ko lang para hindi sila mabulunan. Ayan, so pino naman na yung iba rito. Saglitan lang tumamaya sa kanila for sure. Dadagdagan ko para marami, mabusog talaga sila. Sige, kumain lang kayo dito mga chirp chirp. Ang laki ng butchi niya, oh. Busog na busog, oh. Lalo na to, oh. Ito lalaki to, rooster yan. Pero bata pa kasi kaya hindi pa halata. Ayan, tapos ang black australorp. Ayan, oh, laki. Taba ng black australorp natin. Tataba nila kasi nakakagala sila. Ayan, oh, busog na busog, oh. Busog na busog ang ating mga manok. Ito pang hen. Ito naman ang hen ng ating Buff Orpington. Ayan, ang golden Buff Orpington. Yan ang tawag sa kanila. Ito gusto pang humirit, oh. Hindi kumain kayo ng mga ganyan para maging vegetarian kayo. Pati yung pusa nakisali na rin. Ayan, nilagyan ko nga siya ng konting asin para magkalasa. Para pwede sa baboy. Ayan, nakikisyoso na rin yung dalawa. Malalapit na yan, kakain na rin yan. Kasi nakita niya yung kasama niya kumakain. Kaya kakain na rin yan. Ayan na, tumuka na rin siya. Tumuka na rin yung isa. Hanggang sa masanay na sila kumain ng veggie. Ayan, kumakain na rin sila. Right, so ito, pagkatapos nating himay-himayin, let's do the mekush na natin siya sa ating pollard. Yan, for sure magugustuhan ng ating mga ducklings to. Masarap yan, masarap. Tapos tong pollard, yan, buhos lang natin dito. Ayan, itong mga nila. Ewan ko na lang talaga kung di pa sila lumaki ng lubusan, oh. Tignan mo naman, oh. Ayan. Ang bango nitong pollard, para siyang Cerelac. Para nakakatakam. Kaya siguro natatakam yung mga ducklings saka yung mga manok. Kasi mabango siya. Ayan. So ganito rin ginagawa sa yung pagkain ng baboy. Niluluto nila yung mga dahon-dahon like yung gabi, ganun. Yung ubod ng saging, yan, pwede rin pakain yun. Yan, tulad ko kapag kapag naubusan na ako ng ganito, pangalan na to, ng cabbage, yun, saging naman yung papakain ko sa kanila para masustansya. Alright, so tignan natin kung gaano kaibilis mauubos to ng ating mga ducklings. Yan na nga po, excited na sila. Yan sila, nagkakagulo na, naamoy na nila ang kanilang pagkain. Ayan, nagkakagulo na ho sila. Ayan, lakas kumain. Ito po yung ating na-injure na-injured po siya gawa nung floor doon medyo madulas, tas naipit dun sa may kawayan, may floor na kawayan. Ayan, grabe sila kumain, Sob na sob sa gulay. Grabe, saglitan lang, ubos na guys. Ayan, kitang-kita mo ng ebidensya, wala nang laman yung kainan nila. Ganyan kabilis kumain ang ating mga Peking duck. Ayan po, nagpatugtog na po ang aming kapitbahay. Ang Malabarangay kung magpatugtog. Ayan, yan nga po ang namin dito. Ang karaoke ng bayan. Dahil kung magpatugtog talagang buong barangay. Ayan, yun, tignan mo siya kumain. Ayun, sige, mabubulunan ka dyan, katakawan mo. Grabe. Sob na sob sila sa mga gulay, guys. Ayan, ubos.
Alright mga suke, that's all. At ako po ay maghuhugas na at coffee break muna po tayo. At napaka-early nga po natin nagpakain ng mga alaga natin para hindi sila magutom. Alright, good morning. God bless you all. And sana nasa mabuti kayong kalagayan. Happy farming. Bye!